saya ng buhay namin. Rock Roll! Yay! Power! From Tagbilaran, Bohol, 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! Milyon-milyon palakpak, huwag kami, Mr. Eldy Taler! Hello, good morning! Good morning, AIM Global! Okay, una po sa lahat, pasalamat tayo sa Panginoon. Nandito tayo ngayon sa mga BOD, sa mga training team. Maraming salamat. At sa grupo namin na galing pa sa Bohol, almost 1,500 na nandyan. Universal Alliance, thank you, thank you. Una po sa lahat, bago namin ikwento yung buhay namin, nandito kami dalawa, yung asawa ko nandito ngayon. So, galing po kami sa probinsya ng Bohol, isang isla sa Pilipinas, from province of Bohol. So, isa akong konsihal dati, before ako nag-AIM Global. Pero bago ako naging konsihal, wala kaming trabaho, kaming mag-asawa. Wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling sasakyan. Bale, saan kami kumikita dati? Nag-direct selling lang po yung asawa ko. Lahat ng pwede niya ibenta, binibenta niya, basta may kita na lang, kulang na lang, pati ako ibenta ng asawa ko para may kita. So, last 2008, isa akong konsehal sa bayan namin, naimbita ako ng aking pinsan, pero super negative kami sa networking before. Kasi first time namin nag-network. Nung kinulit-kulit kami ng pinsan ko, so napauo kami kasi nagandahan kami sa produkto. Kasi mayroon na mataas yung uric acid ko dati. Inanok ng pinsan ko yung product natin, and then doon ako natulungan, gumaling ako doon. So, na-involve kami sa global, hindi sa business muna. Pero nung unti-unti kaming kumikita, after 2 months na sinishare namin yung business, kumikita kami. And then after 6 months namin sineryoso yung negosyo, doon na umpisang lumalaki yung kita namin. Ipakita ko sa inyo ngayon yung mga pictures namin. May nabalitaan ako sinabi ka. So unang-una, ito yung lumang bahay namin before kami nag-AIM Global. Lumang-lumang bahay na sobrang luma na yon. Pag tumatakbo yung mga bata namin maglalaro, nahuhulog na yung mga simento. Pag umulan, tumutulo na. And then, ito, next, ito yung sasakyan namin before kami nag-AIM Global. Pag nag-direct selling yung asawa ko, yan ang sinasakyan namin. At ito yung picture ng asawa ko, parang walang kain pa that time. Ha? So, after 6 months namin sineryoso yung AIM Global, tinabaho namin, nagpalabas kami sa una naming sasakyan, Mitsubishi Pajero, sinadhan na Mitsubishi Pajero. Pero nung lumabas ng sasakyan na yun, doon kami ginanahan ng gusto. Kasi akala namin, nung nag-upisa kami sa AIM Global, akala namin, huli na kami. At nung nag-start kami sa AIM Global, after 3 months lang po, iniwanan kami ng apply namin. Iniwanan kami ng apply namin na wala kami kalam-alam sa business kasi first time namin nag-network. Wala kami kalam-alam sa business, paano patakbuhin yung business. Kaya kaming dalawa mag-asawa kasama sa mga leaders namin, kami lang nagtulungan doon sa Bohol. Lumalaki yung network namin doon, lumalaki yung iba, kumikita na rin. And then after another 6 months, bumili ulit kami ng bagong sasakyan. Yung second car namin yung Mitsubishi Strada. Yun ang pangalawa naming sasakyan. At yung luma naming bahay natin, ito, after 1 year namin sineryoso namin ang negosyo, pinagiba namin lahat yan. Pinagiba namin lahat yan at pinalitan namin ang bagong 4-story building. And then,
Power. After 1 year and a half, last January 18 of 2011, bumili ulit kami ng pangatlo naming sasakyan. Yung pangatlo naming sasakyan, yung brand new na Toyota Grandia. May istorya yung pagbili namin sa sasakyan ngayon. Kasi January 18, birthday ng asawa ko, pumunta kaming Cebu. Dumaan yung isang Toyota Grandia. Anong sabi ng asawa ko? Ellie, sana bumili tayo ng medyo malaki-laki para pag lumalakad tayo, kasama yung mga anak natin, kasya na tayo, hindi na tayo masikip, maluwag na tayo. Kaya sinabi ko sa kanya, pupunta tayong Toyota para magtanong. Nung pumunta kami sa Toyota, naka-shirt na ako, naka-chinelas, and then pumunta kami doon, hinahanap namin yung ahente. Nagtanong ako, magkano yung Toyota Grandia? Ang sabi ng ahente, sabi niya, Sir, 1.5 million yan. At tinanong ko yung ahente, baka available ba yan? Bibilhin ko yan. Sabi ng ahente, tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang pa, kaya ko yung bilhin to kasi naka-shirt lang. Nung pinilapitan ko yung cashier, binayaran ko, hindi alam ng asawa ko na binili ko yung Grandia at bumalik ako sa kanya, bit-bit ko na yung susi. Sabi ko sa kanya, i-road test natin to para malalaman natin kung gaano kaganda yung Grandia. Nung palayo na kami sa casa, ang sabi ng asawa ko, bakit lumalayo tayo, baka hulihin tayo, baka pagkabalang kinaranap natin to. Kasi hindi niya alam, binili ko yung Toyota Grandia. And then, sabi ko sa kanya, binili ko na to, regalo ko sa birthday mo. Guys, nung sinabi ko na binili ko na yung Toyota Grandia, hindi na kumibo yung asawa ko. Akala ko, nagagalit siya sa akin kasi ilang minuto hindi siya kumibo. And then sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo akong kausapin? Bakit hindi ka kumibo? Galit ka ba na hindi ako nagpaalam sa inyo? Alam niyo ano yung itsura ng asawa ko? Umiyak siya, tumulo, nakita ko sa dalawa niya mata, tumutulo yung mga luha. At sabay sabi niya sa akin, alam niyo, talagang love niyo pala ako, no? Yun ang sabi niya. Guys, maraming pagkataon na pwede tayo magbigay ng regalo sa asawa natin. Pero guys, pag nasa M-Global ka, kahit ano pa yan, kaya mong ibigay basta nasa M-Global ka yan. Guys, yung pang-apat naming sasakyan, nag-isang Hummer lang sa isang probinsya ng Bohol. H2 Hummer. And then yung pang-lima naming sasakyan, ako naman yung niregaluhan ng asawa ko last December of 2014. Niregaluhan niya ako ng pang-lima naming sasakyan, yung brand new na Ford Mustang. So, ang aming next, yung kami nakatira sa lumang bahay namin, binago namin yon, ginawa namin 4-story building. Ang first floor yan, yun ang BCO natin sa Tagbilaran. Ang second floor, dyan ang seminar room natin. Yung third floor, dyan kami nakatira lahat. Tatlong anak namin, isang kwarto lang kami. Sa sobrang liit ng building namin, walang ibang kwarto kasi ginagamit namin sa BCO natin. Pag mayroon kayong balak sa gabi, kailangan mo bang papagurin yung mga bata para mayroon kayong magawa. Kasi nasa isang kwarto lang kayo. So, naisipan namin, kasi sabi ng ibang tao doon, sa paligid namin, grabe, sila Elnie at Anet, ang daming sasakyan, walang matinong bahay, nasa isang kwarto lang sila. Last January 14, lumipat na kami sa bago naming tirahan, isang private resort, 3,500 square meter. 6 bedrooms siya. At may sarili siyang basketball court. Standard na basketball court. Kasi pangarap ko dati na mayroon akong sariling basketball court. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako'y kumita sa M-Global, pag ako'y yumaman sa M-Global, dapat mayroong sariling basketball court sa bahay ko. Bakit? Kasi nung bata pa ako, ilang beses ako nag-try out ng basketball, walang tumatanggap sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako'y yumaman sa M-Global, magpatayo ako ng sarili ko basketball court para wala nang try out, tanggap na kaagad. Sa likuran namin, sa bahay namin, mayroon isang infinity pool. Diretso dagat na yan, naka-landscape.
may veranda. Kung tingnan nyo, sa baba dyan, mayroon siyang white sand. Mayroong beach sa baba ng bahay namin, sa likod ng bahay namin. Yan ang likod. Then, pag mag-picture ka, kasi pangarap namin dati mag-artista, walang tumatanggap. Kaya nung yumaman kami sa Global, panay-picture kami parang artista na rin. Kasi wala nang applyan, di ba? Wala nang director, wala nang manager. Kaya nag-picture-picture na lang kami. Kung tingnan nyo, sa bahay namin, likuran pa lang, harapan na. Ha? Guys, ito yung front ng bahay namin. Minsan, pag lumalakad kami, umalis kami sa bahay, pag alis namin sa bahay, sasabihin ko sa yaya namin, Yaya, pakilagay ng bag ko sa sasakyan. Itatanong yan sa yaya ko, Kuya, saan bang sasakyan ko ilagay yung bag? Kaya ang sagot ko naman kay Yaya, Yaya, parang ngayon ka lang. Alam mo naman kung anong kulay ng damit ko, yun ang kulay na sasakyan gagamitin ko. So minsan, mahirap mag-decide kung anong klaseng sasakyan gagamitin mo. Umabot yung panahon, minsan magsasawa ka na sa kakadrive ng mga sasakyan. So, last year, naisipan namin na itigil natin yung pagbili ng sasakyan. Yung bago namin binili ngayon, hindi na sasakyan pang lupa. Yung bago namin sasakyan ngayon, yung sasakyan na pangdagat naman. Yan. Ano na, kapag travel na kami sa abroad, kasama namin buong pamilya, nakapunta na kami Thailand, Hong Kong, Singapore, at sa US, sa Ustrip namin, first namin na papunta ng Ustrip, bigay ng AIM Global. Kung hindi dahil sa AIM Global, hindi kami makapunta ng Amerika. Thank you, AIM Global. At nakapunta din kami sa February 14, pumunta kami Dubai para doon kami mag-celebrate sa Valentine's Day namin doon sa Dubai. Ha? Social na no? Dati sa kasa lang, kasagutan. Ngayon, sa Dubai na. And then last 2 weeks, nainip kami sa bahay kasi mainit sa Bohol. Pumunta kami pamilya sa Hong Kong para magbakasyon. Ganun pag mainip ka. Pag nasa global ka, pag mainip ka sa bahay, pag mainitan ka, pwede ka magbakasyon sa abroad. Ha? Guys, hindi namin pinakita sa inyo to para ipagmayabang sa inyo. Gusto namin na maging inspirasyon sa inyo. Kasi nung nag-umpisa kami sa Global, walang nagtuturo sa amin, walang apply na nag-guide sa amin. At then, hindi kami yung nauna. Late na kami pumasok sa Global. So, sa mga taong nag-umpisa dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi nung kami nag-umpisa, hawak-hawak lang namin yung paniniwala na yayaman at yayaman ka sa Global. Guys, huwag niyo akalain na yung mga taong yumayaman sa Global, yung mga taong magagaling lang. Kasi kami, wala kaming alam sa network marketing, wala kaming alam sa ganitong klaseng business. Hindi kami magaling. Hindi kami magaling. Kung ikaw masipag ka ngayon, kung ikaw naniwala ka na yayaman ka sa Global ngayon, hahawakan mo lang yung mga pangarap mo, ibigay at ibigay yan, lahat yan sa Global. Mayroon tayong kumpanya na napakaganda. Believe na believe kami sa Global kasi kahit galing kami sa probinsya, dati 2009, nung first time na nag-attend kami ng anniversary doon sa Kulitan, nandyan lang kami sa likuran. At sinabi namin sa sarili namin na balang araw, aakyat kami sa stage at mag-share sa sarili naming buhay. 2009, mayroong mga umakyat sa stage para ma-award na ng top earner, umakyat top 1, top 2, profit sharing, naging global ambassador. Natanong yan sa isipan namin na kung darating yung panahon at tayo yung nasa stage, ano kaya ang naramdaman? Guys, sanay na rin kami mag-share. Pero sa dami ng tao dito, parang nanibago din kami.
Pero, huwag kayong mag-alala. Pinipilit naming mapakita sa inyo yung resulta namin sa Global. Para sa mga taong nandito na nangarap na magbago yung buhay nila. Sa mga taong nandito na gustong magbago yung buhay nila para sa pamilya nila. Guys, huwag kayong bibitiw sa Global. Kasi yung narating namin ngayon, kung ano man ang mayroon kami ngayon, 2 to 3 years from now, seryosuhin yung AIM Global. Kung ano man ang nakuha namin, yun din ang marating nyo dito sa AIM Global. Guys, kahit saang bansa nakapunta kami, nagbakasyon kami, pero isa lang ang pinakamasayang part ng bakasyon namin. Yung kami buong pamilya nagbakasyon. Nung time na naglalaro yung mga bata namin at natanong sa isang anak namin, yung anak naming lalaki, nagtanong sa anak naming babae, sabi niya, Achi, paano kaya pag hindi nag-AIM Global si mama at papa? Makapunta pa kaya tayo sa mga ganitong lugar? Guys, kahit anong hirap man nadaanan namin nung nag-upisa kami sa network, ang daming rejection. Kaya minsan pag may napunta sa bahay, nagtatanong sa amin, Elni, upline, grabe, may mansion ka na, para ka na si Pacquiao. Upline, may sports car ka na, may yate ka na, para ka na si Pacquiao. Ano ang sasagot ko sa kanila? Oo, totoo. Si Pacquiao may yate, may mansion, may mga sports car, bilyonaryo. Pero ilang libong suntok yung inabot ni Pacquiao bago niya nakuha yung yaman niya ngayon. Pero sa amin, ilang libong rejection lang at discouragement ang nadaanan namin. Nakuha namin yung mga ganyang resulta ngayon. Kung kayo ang tanongin ko ngayon, anong piliin nyo? Suntok o rejection? Okay. Guys, halos nakuha na namin lahat. Masayang pamilya, mga sasakyan, bahay, mga bahay pala. Pero guys, saan kami na-excite ngayon? Gusto namin na sa lahat ng mga leaders namin next year, mag-umpisa, mayroon na sila ding mga sarili nilang bahay. Kaya, ipakita ko sa inyo ngayon, yung pinakamalaking project namin mag-asawa next year, yung Universal Alliance Homes. Sa lahat ng mga leaders namin na naging global ambassador at 7 heads, pwede na mag-avail sa sarili nilang bahay next year. Kasi mayroon na kami nabiling property para dyan, para hindi na sila maghanap ng tatayuan ng sarili nilang bahay. Guys, hindi ko palagpasin yung panahon na to na hindi kami makapagpasalamat sa mga taong gumawa sa amin ng ganito, nakatulong sa amin. So ibigay ko yung microphone para siya ng personal na magpasalamat. Pwede ba parapakan natin yung nag-isa kong asawa? Ang taong palagi nag-push sa akin, kahit naantok ako, gigisingin niya ako. Ang taong palagi nag-motivate sa akin kasi sabi niya, pag hindi ka magtrabaho, walang tabi mamayang gabi. So bigyan natin ng milyon-milyon palakpak ang nag-isa kong asawa, Miss Annette Tare. Good morning, Arena! Ang masasabi ko lang, maraming salamat, Universal Alliance Family! Woo! 1,500 crowd galing sa Bohol. Maraming salamat din sa inyo. Nang dahil sa inyo nakukuha namin lahat yun. Maraming salamat. Tsaka lalong-lalo na sa mga may-ari, maraming salamat, Doc Ed, Dr. Connie, na hindi namin makalimutan. Nasabi niya, na pag kayo mag-asawa, pag yumayaman kayo, dapat hindi daw lumalaki yung ulo. Totoo yan, Doc, sinusunod talaga namin yan. At saka kay Sir Francis Miguel, maraming salamat. Sinabi mo dati sa amin na balang araw, yayaman, magiging milyonaryo kayong mag-asawa, huwag lang kayong titigil.
Maraming salamat din doon, sir. At saka Sir John Aspirin na palaging nag-motivate sa amin na kukunin lahat daw yung mga award ng AIM Global. Lahat sinusunod talaga namin. Hindi kami papayag na hindi namin makuha yung mga awards ng AIM Global. At saka maraming salamat sa mga training team na umiikot sa amin, sa mga SB na laging tumutulong sa grupo namin. Maraming salamat. At saka sa mga training team, maraming salamat talaga. Kasi nung nag-umpisa kami sa AIM Global, ang masasabi ko lang, grabe yung dinanaanan namin. Sabi ko, tinik yung dinaanan namin. Alam niyo bakit kung tinik? Kasi nung nag-umpisa kami, wala talagang nagkaresulta sa amin. Walang gumagaling sa products. At saka walang opisina. Sabi ko sa sarili ko, ngayon kayo nandito na. Alam ko ang dinadaanan nyo ay carpet na. Kung bakit carpet na? Dahil ang dami nang nagkaresulta dito sa AIM Global. Ang dami nang yumayaman. Ang dami nang gumagaling sa products. Grabe ang tulong ng AIM Global. 101% AIM Global lahat kami ngayon. Wala na tayong ibang hahanapin pa, kundi nandyan yung AIM Global. Huwag na kayong tumingin sa iba't ibang networking, kundi AIM Global lang talaga. Grabe! At saka, masabi ko lang sa inyo nandito, i-enjoy nyo lang ang AIM Global. I-enjoy din kayo sa kita ng AIM Global. Grabe, hindi ko akalain. Isang babae, nakatira, ganong building, ganong mansion, nakasakay sa mga sasakyang. Hindi ko akalain, pinapangarap lang namin yan dati. Pero grabe ang AIM Global, binigay ng lahat. Grabe, maraming salamat. Kung wala ang mga may-ari ng AIM Global, hindi talaga namin mabot yun. Grabe, maraming salamat. 7 years ago, pag hindi namin sineryoso yun, ewan ko lang kung anong buhay namin ngayon. 7 years kami, nag-create na kami ng 40 millionaires under the Universal Alliance family. Ang dami naming tinulungan. Nagkaroon din kami ng 100 plus car achiever under Universal Alliance family. Nang dahil sa AIM Global yun. Grabe, wala na akong masasabi. Magpasalamat na lang talaga tayo sa Panginoon na may AIM Global na dumating sa buhay natin. Paano na lang pag wala ang AIM Global? Grabe, maraming salamat. Ipagdasal natin lalo yung mga may-ari na lalong tumatag, lalong tulungan nila tayo, hindi tayo nila iniiwanan. Grabe talaga. Maraming salamat. Maraming salamat mga may-ari na hindi ko kami iniiwanan. Nandyan lang kayo kahit anong mangyari. Dito na lang ako at saka maraming salamat ulit sa grupo namin. Universal Alliance Family all over the world. Okay, so hanggang dito lang kami. Maraming salamat po. And then, Doc, maraming salamat, Doc Tony. Maraming salamat sa mga advice ninyong dalawa. Pangako, susundin namin yung mga advice niyo. Sir Francis, maraming salamat sa pag-mentor niyo sa amin, lalo sa finances, sa mga financial, at Sir John. At sa mga training team, Sir Ernel, Sir Jurgen, Sir Jun, maraming salamat. Parang kayo yung tumayo na apply namin. Walang sawang pagsuporta sa amin. At yung apply namin sa Team Upline, yung nag-adapt sa amin, Upline Chris Montanar at Mamarjen. Grabe yun. Nung time na nakilala kami 2010, para na talagang magkakapatid kami. Up Marco, Up PJ, at sa sister team namin, Team Upline. Maraming salamat sa mga crossline leaders na tumulong sa amin kasi wala kaming direct upline na tumutulong sa amin.
pero mayroong mga crossline leaders na tumutulong sa amin. Hindi ko na babanggitin isa-isa. Basta maraming salamat sa inyong lahat. At sa buong AIM Global, nang dahil sa inyo, ang gaan-gaan at ang saya-saya ng buhay naming mag-asawa. Good morning. God bless us all. Yes! That's once again. Elmi Tare. And Anita Anita Tare. Tare. Wow! Grabe yung testimony nyo. Nakakabalik. Alam mo, brother, ilang beses ko na naririnig sila Elmi sa ikot natin, nagte-testimony. Pero every time nakikita ko yung achievements nila, kakaiba talaga. May mansyon. Sports car. Yate. Dati. Grabe yan, idol. Pero maganda sa natin na kanina, Grabe pa. ang deepest nila daw, ni Manny Pacquiao, libo-libong suntok ang tatanggap bago maging bilyonaryo. Dito sa Kasi AIM. pala, Oo. rejection lang, kahit maraming rejection, kung gano'n magiging Congrats. resulta, okay lang pala kahit saan kadermang rejection ang ating abutin. Sulit na sulit. Sulit pa! O, sulit na sulit! Power. Yan ang future ninyo. Eto muna. Bakit laging tayong dalawa lang ang nandito? Nasaan si... Mahaba-haba na nangyari Oo na nga. program, pero parang tayong dalawa lang nagkatrabaho dito. Lagi lang... Nasaan ba si Mr. Jun Espinosa? Diyan ba si Jun? Naku baka naman sa laki ng